Sa lokal na daungan, hinihintay ni Tyler at ng kanyang kadate na si Margot ang bangka na magdadala sa kanila sa isang pribadong isla kung saan sila kakain, sa Hawthorne, isang napaka-eksklusibong restaurant na pinamamahalaan ng pinakamahusay na chef sa bansa. Si Tyler ay isang foodie na nahuhumaling sa chef na ito at ang mga detalye sa likod ng fine dining sa pangkalahatan. Pagdating ng bangka, laking gulat nilang dalawa nang makita kung gaano karaming mahahalagang tao ang makakasama nila. Nariyan si Lillian, ang kritiko sa pagkain na nakatuklas sa chef at sa kanyang editor na si Ted, post-prime actor na si George kasama ang kanyang assistant at girlfriend na si Felicity, at ang trio ng mahahalagang tech na namumuhunan sa negosyo, sina Dave, Soren, at Bryce. Ang nakakakuha ng atensyon ni Margot ay ang negosyanteng si Richard at ang asawa nitong si Anne dahil kilala ni Margot si Richard at ayaw nitong malaman nito na nandoon siya, kaya pilit itong umiiwas sa paningin nito. Habang nasa biyahe, inihain na nila ang unang magarbong ulam at bumulusok si Tyler dito habang kumukuha siya ng litrato, ngunit hindi napahanga si Margot. Nang sa wakas ay dumating na sila sa isla, tinawag ng manager na si Elsa si Margot sa ibang pangalan, kaya kailangang ipaliwanag ni Tyler na nagkaroon ng pagbabago ng mga plano at dumating siya na may ibang kadate na naging dahilan para maging awkward ang buong sitwasyon. Bago kumain, may tour para sa mga bisita at ipinakita ni Elsa sa mga bisita ang lahat ng mga pasilidad habang ipinapaliwanag na ang mga empleyado ng restaurant ang nangangaso at nagsasaka, kaya lahat ay nakatira dito. Ang chef ay nakatira din sa isla, ngunit ang kanyang bahay ay off-limit. Pagkatapos, sa wakas ay pumasok sila sa restaurant, kung saan natuklasan nila na ang kusina ay isang bukas na lugar na nagpapahintulot sa kanila na panoorin ang mga nagluluto. Mayroon ding isang matandang babae na nagngangalang Linda sa isa sa mga mesa na mukhang hindi nababagay. Nang sa wakas ay napansin ni Richard ang presensya ni Margot, pinakiusapan niya ang kanyang asawa na makipagpalitan ng upuan sa kanya para mas makita niya. Ipinapalim ni Elsa sa lahat na maaari nilang panoorin ang gawa ng kusinero ngunit hindi pinapayagan ang pagkuha ng larawan. Agad na lumapit si Tyler upang ituro ang lahat ng mga diskarte na ginagamit nila at nagtanong ng maraming katanungan, kaya hiniling sa kanya ng mga kusinero na ihinto ang pang-aabala sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating si Chef Slowak at may sinabi sa kanya si Elsa na isang bagay, dahilan para mapatitig kay Margot. Ang unang ulam ay ang komplementaryong pampagana. Si Lillian ay naglaan ng oras sa pagkain, inaamoy at tinitikman ang lahat ng mabuti, ngunit si Felicity ay abala sa pagsisikap na makipaghiwalay kay George. Gusto ni Margot ang ulam ngunit hindi siya mahilig dito, kaya't mayabang na ipinaliwanag ni Tyler kung bakit ito napakahalaga. Makalipas ang ilang sandali, oras na para sa unang kurso. Lumapit si Slowak at ipinalakpak ang kanyang kamay upang sabay-sabay na umikot ang lahat ng kanyang mga tagapagluto na parang masoner ang maliliit na sundalo. Pagkatapos ay nag-alok siya ng isang talumpati tungkol sa kanyang trabaho at pinaalalahanan ang lahat na hindi lamang sila dapat kumain, dapat din nilang lasapin at damahin. Sinubukan ni Tyler na magkomento tungkol doon at napag-alitan lamang ni Slowak dahil sa paggambala. Nagpipicture pa rin si Tyler kahit bawal. Para sa pangalawang kurso, pumalakpak muli si Slowak at ipinaliwanag na ang tinapay ang pagkain ng karaniwang tao, ngunit dahil hindi karaniwan ang kanyang mga bisita, kaya hindi sila makakakuha ng tinapay. Ang susunod na ulam ay isang breadless bread plate, maliliit na patak lamang ng masasarap na savory ang nasa plato. Gustong-gusto ito ni Tyler ngunit naisip ni Margot na ito ay nakakainsulto. Iniisip ni Lillian na ang droplet ay mukhang bahagyang hati, at bilang kabalintunaan na tugon, ipinadala nila ang isang buong mangkok nito sa kanyang mesa. Ang Tech Brothers ay nag-iisip na ang biro ay tumakbo ng napakalayo at humingi ng tinapay ngunit sila ay tinanggihan kahit na sinabi nila na nagtatrabaho sila para kay Doug Verrick, ang aktwal na may-ari ng isla. Para tumahimik sila, nakakatakot na sinabi ni Elsa sa kanila na kakain sila ng mas kaunti kaysa sa gusto nila at higit pa sa nararapat sa kanila. Tumanggi si Margot na kainin ang kanyang ulam at sinubukan ni Tyler na kunin ito para sa kanyang sarili na aksidenteng nabasag ang isang baso sa proseso. Agad na lumapit si Slowak sa mesa at sinubukan ni Tyler na humingi ng tawad, ngunit mas interesado ang chef na malaman kung bakit hindi kumakain si Margot. Sinabi ni Margot na walang pagkain, at sinagot ni Slowak na maingat niyang idinisenyo ang laki ng mga bahagi upang kung hindi siya kumain, hindi siya mabubusog. Tumanggi pa rin si Margot na hawakan ang ulam, dahilan para umalis si Slowak sa halip na nasaktan at nasorpresa ang lahat ng malumanay niyang tiningnan si Linda. Hindi mapigilan ni Margot na lumingon kay Richard at napansin ito ni Anne,
dahilan upang sabihin niya na si Margot ay kamukha ng kanilang patay na anak. Nagkunwari si Richard na hindi niya kilala si Margot at pinakiusapan ang asawa na ibahin ang usapan. Sa isa pang palakpak, inanunsyo ni Slowak ang ikatlong kurso na tinatawag na Memory na nagudyok sa kanya na magbahagi ng alaala tungkol sa mga lumang taco night ng kanyang pamilya. Ibinunyag niya na si Linda ay ang kanyang ina at nalasing ito mula pa noong bata pa siya. Ang kanyang ama ay lasing noong una at isang gabi, tinawag siya ni Linda para dito kaya sinubukan siyang patayin ng lalaki gamit ang cable ng telepono. Upang mailigtas ang kanyang ina, ang maliit na si Slowak ay kumuha ng isang gunting at sinaksak ang kanyang ama sa hita, ngunit ngayon ay nagsisisi siya na hindi siya napatay. Upang matandaan ang espesyal na taco night na iyon, ang ulam ay isang pinausukang hita ng manok na inihahain na may gunting sa ibabaw nito sa ibabaw ng cable ng telepono. Ang mga tortilla ay sariwa ngunit upang magdagdag ng kakaibang pagbabago, ang mga ito ay dumaan sa laser machine. Ang bawat isa ay nabalisa sa kwento, ngunit ang mga bagay ay naging mas awkward nang matuklasan nila ang mga alaala sa mga tortilla. Nakahanap si Lillian ng mga larawan ng mga restaurant na nagsara dahil sa kanyang masamang pagsusuri, at nabigla si Anne nang makita ang mga larawan ng pribadong buhay ng kanyang asawa. Isa sa mga partikular na palabas si Richard ay lumalabas kasama ang isang kakaibang babae, ngunit si Richard ay sumumpa na ito ay isang kalokohan lamang. Nakahanap si George ng mga larawan ng kanyang papel bilang Dr. Sunshine, isang pelikula na naging kakilakilabot nang lumabas ito, at ang Tech Brothers ay nabalisa na mahanap ang mga talaan ng buwis ng kanilang kumpanya na nagpapatunay na gumawa sila ng mga invoice na may mga peking singil. Tumanggi si Elsa na ipaliwanag kung paano nila nakuha ang impormasyon na iyon, at nang magbanta ang mga lalaki na ipapasara ang lugar na ito, palihim na sinabi ni Elsa na hindi ito kakailanganin. Sa tingin ni Tyler ay nagagalit sa kanya ang chef dahil kumukuha siya ng mga larawan ng pagkain at sa tingin niya ay kinasusuklaman siya ni Slowak. Naisip ni Margot na nakakainsulto ang mga larawan at gusto niyang ibalik ang ulam, ngunit pinagalitan siya ni Tyler at tinawag siyang isip bata dahil sa hindi tamang pag-uugali. Nasaktan, nagpa siya si Margot na pumunta sa banyo at si Elsa ay nagmamadaling siyang pinagbawalan na pumasok sa isang ipinagbabawal na silver door. Nang makarating siya sa banyo, lumapit si Margot sa bintana upang manigarilyo at napansin niya ang isang empleyadong naglalakad na may mga pakpak ng anghel sa kanyang mga braso. Sa sandaling iyon, dumating si Slowak upang tanungin si Margot kung bakit siya tumanggi na kumain muli dahil pakiramdam niya ay nasaktan siya sa kanyang pag-uugali, ngunit sinabi lang ni Margot na hindi siya gutom. Gusto rin malaman ni Slowak kung sino talaga siya at nang sabihin niyang si Margot lang siya mula sa Nebraska, hindi siya pinaniniwalaan ni Slowak. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan ng mga tagapagluto ang paghahanda para sa ika-4 na kurso sa pamamagitan ng paglalagay ng isang piraso ng tela at ilang mga decoration sa sahig. Ipinakilala ni Slowak sa lahat si Jeremy, isa sa kanyang mga sauce chef na gumawa sa sumunod na dish na tinatawag na The Mess. Nag-aral si Jeremy sa isang magandang culinary school at ang kanyang pangarap ay magtrabaho para kay Slowak, at bagamat inamin ni Slowak na siya ay may talento, hindi niya iniisip na si Jeremy ay mahusay. Maaaring gusto ni Jeremy ang isang buhay na puno ng prestihiyo tulad ni Slowak, ngunit iniisip ni Slowak na ang kanyang buhay ay puno ng pressure, hindi pa babanggitin ang lahat ng hindi nasisiyahang mga customer at kritiko na hindi pinahahalagahan ang kanyang trabaho. Tinanong ni Slowak si Jeremy kung gusto niya ang buhay na iyon at nang sabihin ni Jeremy na hindi, hinalikan siya ni Slowak sa magkabilang pisngi at umatras bago maglabas ng baril si Jeremy. Pagkatapos ay inanunsyo ni Slowak ang ika-4 na kurso at tinapos ni Jeremy ang mga bagay sa harap ng lahat. Hindi ito ikinagulat ng ibang mga nagluluto at taimtim na nanonood, ngunit lahat ng mga bisita ay nabigla at napa-atres maliban kay Tyler, na sa tingin niya ay nakakaakit ito. Habang inaalis ang katawan, hiniling ni Slowak sa lahat na maupo at tanggapin na bahagi ito ng palabas. Nagsimulang talakayin ng lahat kung totoo o hindi ang pagkamatay at si Richard ay puno na. Sinubukan niyang umalis kasama si Anne, ngunit pinigilan siya ni Elsa na nagpapaliwanag na walang magagamit na bangka. Iginiit pa rin ni Richard, dahilan para utusan ni Elsa ang mga chef na sunggaban siya at kunin ang kanyang ring finger. Nagsimulang mataranta muli ang mga bisita maliban kay Tyler na tila nag-e-enjoy pa rin sa kanyang pagkain nang walang pakialam. Habang si Richard ay nanginginig sa sahig sa sakit, ibinalik ni Elsa ang nahulog na wedding ring kay Anne. Ipinaliwanag muli ni Slowak na bahagi ito ng menu at tinanggap ito ni Lillian, ngunit ang iba ay nagsimula ng matakot.
Gusto ni Felicity na kausapin ni George si Sloat dahil magkaibigan daw sila, ngunit inamin ni George na nagsinungaling siya para mapabilib siya. Dinala ni Elsa si Margot sa kusina, kung saan sinabi sa kanya ni Sloat na mali siya. Masasabi niyang hindi siya si Margot at problema iyon dahil hindi siya bahagi ng orihinal na menuplan na iyon. Gustong malaman ni Sloat kung si Margot ay nasa panig ng mga bisita o sa restaurant, ngunit hindi na mahalaga dahil lahat ay mamamatay ngayong gabi. Si Margot ay nagmamadaling bumalik sa kanyang mesa na umiiyak at sinampal si Tyler nang hindi siya tumigil sa pagsasalita tungkol sa pagkain. Ang buong mood sa restaurant ay tense at kinakabahan. Nabaliw si Soren at nagpasyang subukang basagin ang isang bintana gamit ang upuan, ngunit gawa ito sa hindi nababasag na salamin, kaya ibinalik na lang siya ni Elsa sa kanyang mesa. Ang susunod na kurso ay ang tsaa na hinahain bilang panlinis ng panlasa, at sinasamantala ni Sloat ang pagkakataong magtanong kung sino man ang may anumang katanungan. Si Tyler ay gumawa ng isang hangal na tanong tungkol sa tsaa, ngunit dumating si George at nagtataka kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Sloat na ang mga ito ay mga sangkap sa isang konsepto ng pagtikim ngunit hindi ito dapat maging isang sorpresa. Halimbawa, si Lillian ay isang halimaw na nagiging sanhi ng pagsasara ng mga restaurant dahil sa kanyang personal na panlasa, at kinukulit siya ni Ted. Ang mga nagluluto ay nagdadala ng mas maraming sirang emulsion para kay Lillian, at si Elsa ay nagdala kay Margot ng timer ng kusina na nagsasabing mayroon siyang 10 minuto. Pagkatapos ay humingi si Anne ng doktor para kay Richard, kaya sinabi ni Sloat na sila ang pinakamatapat na customer sa loob ng 5 taon ngunit hindi nila mapangalanan ang isang ulam na kanilang kinakain dito. Nagtrabaho si Sloat upang maging isang napaka-eksklusibong chef ngunit kamakailan lang ay naunawaan niya sa wakas na nagtatrabaho siya upang bigyang kasiyahan ang mga taong hindi makontento, tulad ng sarili niyang ina. Dahil patuloy na tinutukoy ni Sloat ang lugar bilang kanyang restaurant, ipinaalala sa kanya ni Bryce na ang aktwal na may-ari ay si Doug Verrick. Sumagot si Sloat na siya mismo ang nagmamay-ari kay Doug, at sa sandaling iyon ay nahayag na si Doug ay nakabitin sa labas habang nakasuot ng mga pakpak ng anghel. Sinubukan ni Dave na mag-alok ng pera upang iligtas siya at nang tanggihan siya ni Sloat, sinubukan niyang tumakas, ngunit pinigilan lamang ng mga tauhan. Sinabi ni Bryce na pinananatiling bukas ni Doug si Sloat sa panahon ng pandemya, ngunit nagreklamo si Sloat na patuloy na tinatanong ni Doug ang kanyang menu. Si Elsa ay gumawa ng isang signal sa kanyang mga braso at si Doug ay ibinaba sa dagat hanggang sa siya ay malunod, na nag-udyok kay Sloat na ipahayag na sa wakas ay malaya na siya bago pumunta sa kanyang opisina. Biglang tumunog ang timer sa mesa ni Margot at hiniling niyang puntahan si Sloat. Inamin ni Margot na hindi siya dapat narito, at bilang kapalit, inamin ni Sloat na maaari niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa isang bagay. Gusto niyang malaman kung bakit patuloy na tumititig si Margot kay Richard na ipinagtapat nito na siya ay isang manggagawa sa kalye. Isa si Richard sa iilang kliyenteng nagalit sa kanya dahil gusto niyang magpanggap itong kanyang anak habang ang katotohanan ay tinutuhog siya. Parehong sumang-ayon sina Sloat at Margot na dati ay nasisiyahan silang maglingkod sa iba at ang mga masasamang kliyente ay nagawa silang magalit sa kanilang trabaho. Pagkatapos, inilabas ni Sloat ang lahat. Ang susunod na kurso ay ipinakita ng South Chef na si Catherine, na nagpapaliwanag na si Sloat ay nanliligaw sa kanya ng maraming beses at palagi niyang sinasabing hindi. Hindi siya pinalayas ni Sloat ngunit tumigil sa pagtingin sa kanya sa mata at naging inspirasyon ito sa susunod na pagkain na tinatawag na Man's Folly. Pagkatapos ay sinaksak ni Catherine si Sloat sa kanyang binti at niyakap siya bago na mantsahan ng dugo ang kanyang uniforme na nagudyok sa kanya na humingi ng tawad. Ngayon ang lahat ng mga bisitang lalaki ay binigyan ng pagkakataong tumakas, mayroon lamang silang 45 segundo at pagkatapos ay susubukan ng mga tauhan na hulihin sila. Nagsimulang tumakbo ang lahat ng lalaki maliban kay Tyler, kaya kailangan siyang palabasin ni Sloat habang dinadala ni Catherine ang mga babae sa loob. Sinubukan ng mga babae ang ika-6 na kurso habang nakikipag-usap kay Catherine na nagpapaliwanag na mamamatay ang lahat ay kanyang ideya. Ang mga papuri ni Lillian ay nagpaiyak sa kanya at lahat ng iba pang mga kababaihan ay nagsimulang mag-alok din ng mga papuri upang mapanatili siyang masaya. Tinanong ni Anne si Margot kung kilala niya ang kanyang asawa at inamin ni Margot na kilala niya ito, ngunit hindi nagkomento si Anne tungkol dito. Sa wakas ay inamin ni Margot na ang kanyang tunay na pangalan ay Erin at siya ay mula sa Massachusetts. Sa labas, tinitiktikan sila ni Tyler sa bintana dahil kinaiinisan niyang hindi siya kabilang sa kurso. Samantala,
hinahabol ng mga tauhan ang mga lalaki at nakita silang walang problema, magpunta man sila sa kagubatan o sa dalampasigan. Nagtago si Ted sa smokehouse at para sa kanyang pagsisikap, binigyan siya ng password egg. Ang lahat ng mga lalaki ay ibinalik sa restaurant at si George ay sarkastikong humingi ng paumanhin kay Felicity dahil sa pagiging bigo, kaya inamin niya na siya ay nagnakaw ng pera mula sa kanya. Alam ni George at alam ni Felicity na alam niya. Biglang inanunsyo ni Sloat na ang menu ay hindi maaaring magpatuloy gaya ng nakaplano hanggang sa malutas nila ang isang hindi nalutas na usapin. Nilapitan niya si Tyler at ipinagtapat sa kanya na dati niyang alam na ang menu ngayong gabi ay kasama ang mamamatay ang lahat. May kadate si Tyler ngunit nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang kasintahan, kaya kinuha niya si Margot dahil ang restaurant ay hindi kumukuha ng mga reserbasyon para sa isang tao lang. Hindi pinapansin ang katotohanang mamamatay siya. Nagalit si Margot sa pahayag na ito at inatake si Tyler, ngunit mabilis silang hinila ng staff. Sumunod na sinabi ni Sloat kung gaano karami ang alam ni Tyler tungkol sa pagkain at binigyan siya ng uniforme ng chef bago tumulak sa kusina. Hiniling sa kanya na magluto sa harap ng lahat kahit na ayaw ni Tyler. Ang luto ni Tyler ay magulo, lalo na't patuloy siyang pinagtatawanan ni Sloat sa pagiging Mr. Knowledgeable Foodie. Ibig sabihin, ang panghuling pagkain ay isang ganap na kapahamakan. Sinabi ni Sloat kay Tyler na siya ang dahilan kung bakit naalis ang misteryo sa kanyang sining at may ibinulong sa kanyang tainga na naging dahilan para tanggalin ni Tyler ang chef jacket at napaiyak. Pagkatapos, isinantabi ni Sloat si Margot para humingi ng pabor. Upang simulan ang paghahanda ng dessert, nangangailangan sila ng isang malaking barrel na dapat ay nasa isang sulok ngunit nakalimutan ni Elsa na dalhin ito. Nais ni Sloat na kunin ito ni Margot at hindi pinansin si Elsa nang sabihin niyang magagawa ito ng mga tauhan. Sa kanyang paglabas, natuklasan ni Margot na tinapos na ni Tyler ang mga bagay para sa kanyang sarili, ngunit wala siyang pakialam. Pagkatapos ay bumalik si Sloat sa dining area, kung saan sinabi ni George na hindi talaga ito patas. Ipinaliwanag ni Sloat ang pagpaparusa kay George dahil nakita niya ang Dr. Sunshine. Ilang taon na ang nakararaan at sinira ang unang araw ng pahinga niya sa buwan. Sa kabilang banda, mamamatay si Felicity dahil nagtapos siya sa Brown University nang walang utang sa mag-aaral. Samantala, nakarating si Margot sa smokehouse ngunit sa halip na kunin ang barrel, kumuha siya ng kutsilyo. Pagkatapos, pumasok siya sa bahay ni Sloat na eksaktong kinopya ang restaurant ngunit may kama sa loob nito. Sinubukan ni Margot na pumasok sa silver door, ngunit nag-ambala siya ni Elsa na may dalang kutsilyo at ipinaalala sa kanya na ang lugar na ito ay off-limit. Bigla siyang inatake ni Elsa, ipinaliwanag na ayaw niyang mapalitan. Ipinagtanggol ni Margot ang kanyang sarili sa mga bagay mula sa kusina habang itinuturo niyang ayaw niyang magtrabaho dito. Ngunit sinabi ni Elsa na hindi niya nakalimutan ang barrel, hindi lang ito hiniling ni Sloat. Ang dalawang babae ay naglaban sa sahig at sa pamamagitan ng pagsisikap na ilayo ang kutsilyo sa kanyang katawan, si Margot ay hindi sinasadyang napatay si Elsa. Nang matapos ang kanyang unang pagkataranta, kinuha ni Margot ang mga susi ni Elsa at binuksan ang silver door. Doon ay nakahanap siya ng isang simpleng silid na may mga alaala ni Sloat noong bata pa ito at mas masaya sa pamilya at trabaho sa paggawa ng mga hamburger. Mayroon ding radyo sa silid at sinubukan itong gamitin ni Margot para humingi ng tulong. Sa restaurant, si Bryce ay binigyan ng isang cake dahil sinabi ng kanyang mga kaibigan sa restaurant na ito ay kanyang kaarawan. Biglang huminto si Margot sa pamamagitan ng pagpasok gamit ang barrel sa pangunahing pinto at sinabi sa kanya ni Sloat na dati siyang halimaw, ngunit lahat ng ginagawa niya ngayon ay dalisay. Napakalakas ng mga kamay ng chef na nahahawakan ng apoy nang hindi nakakaramdam ng sakit dahil hindi na siya nasasaktan. Sa sandaling iyon, isang bangka ang papalapit sa isla at napagtanto ni Sloat na ginamit ni Margot ang radyo. Ang mga tauhan ay agad na nilinis ang lahat ng mga bakas ng dugo mula sa lahat at si Sloat ay gumawa ng isang pagbabanta kung ang mga bisita ay humingi ng tulong, pagkatapos ay isang inosenteng tao ang mamamatay. Ang Coast Guard Dale ay pumasok sa restaurant at nagtanong kung ano ang problema, ngunit walang nang ahas na magsalita. Pagkatapos ay napansin ni Dale si George at humingi ng autograph dahil fan siya ni Dr. Sunshine, kaya nagkunwari si George na bibigyan siya. Nang malapit nang umalis si Dale, natuklasan niya ang piraso ng papel na nagsasabing, "Tulungan mo kami," at naglabas ng baril, handang ipagtanggol ang mga panauhin na ngayon ay matapang nang magsalita. Itinutok ni Dale ang baril kay Sloat ng ilang segundo at biglang tumalikod at itinutok ito sa kandila na nasa mesa ni Margot,
na nagpapakitang ito ay isang lighter lamang na hugis baril. Si Dale ay hindi Coast Guard, isa siyang miyembro ng staff ni Slowik, at ngayon ay maaari na siyang bumalik sa kusina. Si Slowik ay labis na nadismaya kay Margot dahil sa pagtataksil sa kanya at ipinahayag na siya ay kasing sama ng ibang mga bisita. Naalala ni Margot ang kanyang nakita sa bahay at nagpas siyang makipagsapalaran. Bigla siyang pumalakpak para kunin ang atensyon ni Slowik, na nagpahayag na hindi niya gusto ang pagkain nito at gusto niya itong ibalik. Nahulog si Slowik sa mga taktika ng pagmamanipula ni Margot habang itinuturo niya na ang lahat ng mga pagkain ay isang intelektual na exercise sa halip na isang bagay na dapat tangkilikin. Nagugutom pa rin siya, kaya gusto niyang kumain ng tamang cheeseburger, hindi ng magarbong pero mukhang tae. Sa unang pagkakataon sa araw, ngumiti si Slowik at tinanggap na maghanda ng tradisyonal na cheeseburger na may fries sa halagang 9.95. Lahat ng mga tagaluto ay nanonood ng may pagkaakit kung gaano kasaya si Slowik na naghahanda ng tradisyonal na cheeseburger na ipinagmamalaki niya kay Margot. Kinagat ito ni Margot at sinang-ayunan ang lasa, ngunit sa palagay niya ay sobra-sobra na para sa kanya ang tapusin at hiniling na umalis ang natitira. Nasa ulirat pa rin si Slowik kaya ginawa niya ang sinabi nito at nang makuha na ni Margot ang kanyang bag, nag-iwan siya ng $10 na bill at umalis sa restaurant. Sa kanyang paglabas, si Margot ay nag-aalangan dahil ang iba ay nasa panganib pa rin, ngunit sinabi sa kanya ni Anne na umalis. Nang makarating si Margot sa daungan at nakatakas sa bangkang naiwan ni Dale, ipinaalala ni Slowik sa lahat na oras na para magbayad. Ang halaga ay 1,250 bawat ulo sa ilalim ng sistemang no-tip at lahat ay nakatanggap ng isang bag na naglalaman ng mga bagay, kabilang ang isa sa mga daliri ni Doug. Ibinigay ng lahat ang kanilang mga credit card at makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ni Slowik na oras na para sa dessert. Ang mga nagluluto ay nagsimulang palamutihan ang sahig na parang ito ay isang plato, pagkatapos ay naglagay sila ng mga sombrero ng tsokolate at marshmallow vest sa mga bisita. Pinaalalahanan ni Slowik ang lahat na kinakatawan nila ang pagkasira ng kanyang buhay at ngayon ay magiging bahagi na sila nito, kaya ang dessert ang pinakamasakit na pag-atake sa panlasa ng tao, ang s'more. Ito ay kadalasang inihahanda sa apoy, kaya kumuha si Slowik ng isang piraso ng charcoal mula sa oven gamit ang kanyang mga kamay, inihayag niyang ito ay paglilinis at inihagis niya ito sa mga decoration na nagdulot ng apoy na sumakop sa restaurant at sa lahat ng tao sa loob nito. Samantala, pinahinto ni Margot ang bangka upang tapusin ang kanyang cheeseburger habang pinapanood ang pagkasunog ng restaurant, gamit ang kopya ng menu na kasama ng gift bag upang punasan ang kanyang bibig. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.